umpisahan na po agad natin etong ating talakayan mga kababayan. Dito muna sa nakita nating balita na kung saan sa 1,992 na pangalan na ipinasuri sa PSA mga kababayan, 1,300 yung nakita na hindi nag-e-exist. Ibig sabihin mga kababayan, nasa 1,300 yung tumatanggap ng pera na hindi naman nag-e-exist. Sa madalit salita, mga ghost payers mga kababayan or mga multo na tumatanggap ng pera. So ngayon, pakinggan po muna natin etong balita galing po sa UNTV News and then gawan po natin ang reaction. Walang birth record ang mahigit 1,000 recipients ng confidential funds mula sa Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 500 million pesos mula sa 2022 hanggang 2023. Na-verify po ng Philippine Statistics Authority o PSA na sa 1,992 recipients ng kontrobersyal na pondo, umabot sa 1,322 ang walang naturang dokumento. Dahil dito, nangangamba ang House Committee on Good Government and Public Accountability na ang karamihan sa mga pangalan na mga tumanggap ng pondo ay maaaring peke. Lalo na marami rin ang walang marriage to death records. Paano kaya ipapaliwanag ito ng ating Vice Presidente? Kasi mga kababayan, parami na ng parami yung katulad nitong si Mary Grace Piatos. Parang nung kamakailan lang mga kababayan, nasa 100 plus lang yung mga pangalan na talagang hindi nag-e-exist. At ngayon mga kababayan, nung binirepika nitong PSA, nasa 1,300 plus na yung mga walang pagkakakilanlan or hindi talaga nag-e-exist na mga pangalan na nakalagay dun sa resibo na ginamit mga kababayan nitong OVP para sabihin na may tumatanggap talaga ng pera. So paano kaya ipapaliwanag yan ng ating Vice Presidente? Baka kasi sabihin na naman ng iba mga kababayan na normal lang naman daw yan kasi confidential funds daw at hindi naman pwedeng ipakilala or hindi pwedeng ilagay yung totoong pangalan. Pero ang tanong, meron ba silang logbook ng mga tao na yan? Kasi sobrang dami niyan mga kababayan itong mga tao na naando dun sa pangalan na hindi naman nag-e-exist. Diba? Doon sa mga resibo. Ganyang kadami, nasa 1,300. Ibig sabihin, nasa 1,300 yung tumanggap ng pera. Buti kung 100 lang yung pera mga kababayan na kinuha ng mga pangalan na ito. Nasa libo yung mga pangalan mga kababayan. So ibig sabihin, nasa milyon yung nadali nitong 1,300 na mga pangalan na ito. Kaya nga dapat maipaliwanag ito ng ating Vice Presidente. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi ito sumasagot sa mga tanong kaugnay ng disbursement ng confidential funds dahil may kinalaman ito sa national security at intelligence operations. So nga, pakinggan natin mga kababayan na kung makikita ninyo, di ba sabi dito, hindi daw sumasagot yung ating Vice Presidente doon sa mga pangalan na nakalagay sa resibo dahil may kinalaman daw po yun doon sa security mga kababayan ng mga pangalan or mga tao na gumamit daw ng code name, di umano. So ngayon, ang tanong kasi mga kababayan dito, kung sinasabi nila na code name yan, dapat meron silang logbook ng mga totoong pangalan ng gumamit ng mga code name na yan. Kung meron man, mga kababayan, kaso nga lang ang problema, hindi talaga may paliwanag ng ating Vice Presidente. So ngayon, punta naman po tayo sa komento mga kababayan ng ating mga kongresista patungkol po dito po sa higit 1,300 na nakatanggap umano ng confidential funds mula sa OVP na walang record sa PSA mga kababayan. So ito, i-play po natin. Sir, ano yung implications? Kasi yesterday may lumabas na resulta from the PSA checking the yung mga parang around 2,000 names and then parang 1,000 plus yung wala raw pong records. Ano po yung implications nito doon sa investigasyon ng good government? Well, hindi naman siguro implication. So, kino-confirm lang po yung mga yung mga parang around 2,000 names and then parang 1,000 plus yung wala raw pong records. Ano po yung implications nito doon sa investigasyon ng good government? Well,
hindi naman siguro implication. So, kino-confirm lang po yung mga findings saka karamihan po ng mga tanong dun sa aming hearings, no, na yung mga tao na yon ay hindi po totoo at hindi nag-exist. Siyempre, na-magnify lang po to dun sa kasikatan po ni Mary Grace Piatos, pero meron pa po pala siyang 1,000 na mga tropa na kasama. So again, parang hindi naman na po kami nagulat doon. Papunta na nga po doon at alam po natin na hindi po totoo itong mga taong to. Alam nyo kasi mahirap sa totoo lang mga kababayan, di ba hinahamon lagi ng kampo nitong si Sara yung mga kongresista na maglabas daw ng ebidensya at patunay na ginastos yung confidential funds sa hindi magandang paraan or hindi maipaliwanag yung confidential funds. So ngayon mga kababayan, ang ginagawa ng mga kongresista habang lumalabas ng paunti-unti yung mga ebidensya, biniberipika nila at pinapakita nila sa publiko yung nagiging resulta ng verifikasyon mga kababayan. Katulad na lamang nung si Mary Grace Piatos mga kababayan. Kaya lang naman kasi etong mga resibong ito ay sinuri yung mga pangalan na naando doon sa mga resibo mga kababayan, kasi nga nung lumabas yung pangalan nitong si Mary Grace Piatos, nitong sina Fernando Tempura, doon nagkaroon ng idea etong mga taga-kamara mga kababayan na ipasure lahat yung mga pangalan na naando doon po sa resibo. Kaso nga lang ang problema, ang lumabas mga kababayan yung karamihan hindi po talaga nag-e-exist. Ibig sabihin, nag-imbento lang ng pangalan mga kababayan yung OBP para lang masabi na yung mga tao na naando dun sa resibo, yun talaga yung tumanggap ng confidential funds. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, hindi nga nag-e-exist. So ibig sabihin may possible mga kababayan na yung tumanggap ng confidential funds yung mga politiko lang din. Or di kaya naman yung isang politiko na hindi maipaliwanag kung saan napunta yung confidential funds. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. So at nagamit lang yung mga pangalan na to para parang katulad lang din yan mga kababayan ng ghost employee. Alam niyo yun? Di ba nagkaroon din ng issue dati si Fiona mga kababayan about dun sa ghost employee. So dito naman mga kababayan, ghost payers naman ito. Ito yung mga tumatanggap ng pera pero hindi nag-e-exist. Di ba? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Makapaglabas po ng kaukulang na confidential funds. So, in addition sa sinabi ni Kong Pao, no, dito natin makikita na merong systematic fraud, no, na ginagawa nila, no, sa paggamit ng confidential fund. Meron so, ang talaga. ibig sabihin, dinoktor nila yung kanilang mga acknowledgement receipts, no? Sa madaling salita, eto mga kababayan, yung mga nandiyan sa comment section natin comment nga kayo, press 1 nga kung sa tingin niyo may fraud, may pandaraya dito sa ginawa nilang paggasta ng confidential funds. Press 2 mga kababayan kung sa tingin niyo mga code name lang ito gaya ng sinasabi ng mga DD shit. Press 1 kung sa tingin niyo may pandaraya, press 2 kung code name lang yung mga naando doon sa resibo gaya ng sinasabi ng mga DD shit. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? parang ito yung mga nangyayari no na ginagawa sa Recto, no? Dinodoktor yung mga dokumento. So, kailangan itong maimbestigahan, kailangan itong ma-forward din no sa ating mga ahensya ng ating pamahalaan para kung sino yung kailangan managot, dapat managot kasi hindi po pwede na pipikiin mo yung dokumento ng ating gobyerno para mag-liquidate, no? Intentful, talagang may motive sila ng liquidation ayon sa notice of disallowance. I think that it will be helpful hindi lang dun sa pagpapatuloy ng investigation, but it will also be helpful in clarifying how confidential funds are to be used. Meron na ho tayong final na bill to that end, and I think with this, kasi minsan naisip natin madaling magpalsipika ng 5, 10, 100 pangalan, 1,000 pangalan ang gagawa-gawa natin. Malaking problema po yan. Sir, kasi yung Quadcom magpe-present daw ng parang partial committee report or parang progress report before the House plenary. I wonder if yung good government, meron din po bang ganitong progress report, and
kasama po ba sa mga irerekomenda yung filing ng certain cases, etc. And against kanino po? I think meron nang ginawang summary nung last na hearing nung good government. Nandun yung mga batas na first yung mga findings na nakita ng mga miyembro ng komite. Second, yung mga batas na kailangang i-file, no? And I think in the later part also the cases that needs to be filed, no? Especially how yung amount of accountability at culpability nung mga SDOs, kasi sila po ang may critical role. At to be honest, ibabasehan natin yung rules ng yung joint circular, yung SDOs talaga ang mananagot. Subalit, nung committee hearing ay narinig naman ho lahat. So ibig sabihin mga kababayan, ng isa sa pinakamatinding mananagot doon sa confidential funds ay walang iba kung hindi etong si Gina Acosta at saka itong si Fajarda. Kasi unang-una mga kababayan, trabaho ni Gina Acosta na talagang suriin yung mga paggasta ng pera ng taong bayan, yung confidential funds, pero ipinagkatiwala niya dito kay Colonel Chica ng buong buo dahil nga daw sa may basbas nitong si Sara Duterte, pero hindi niya alam na yon ay trabaho niya at siya ang maiipit dun sa huli, mga kababayan. Kaya nga, ang isa sa may pinakamalaking pananagutan dito sa confidential funds na ito, walang iba kung hindi etong si Gina Acosta. Kumbaga parang ang nangyari, ibinala lang siya. Silang dalawa ni Fajarda, ibinala lang ni Sara sa kanyon, mga kababayan. Ginawang sacrificial lamb para makakuha ng pera dun sa confidential funds. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yung tinatanong mo ang SDO, palagi lang ho ang sinasagot, utos po ito ng ating pangalawang Pangulo. Diba? Well, naka-ready na yung ating committee report, no. Yun kay Chairman Joel, no. Magsasubmit na tayo ng committee report sa plenaryo at para at least malaman ng ating mga kasamahan sa Kongreso kung ano talaga yung nangyari sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President and Department of Education. At may mga recommendation nga ang committee na kailangang magsampa ng kaso sa ating mga law enforcement agency, kailangang panagutin sa maling paggamit ng confidential fund. At para hindi na rin to maulit, at meron na rin tayo mga binabalangkas na mga batas para at least hindi na mangyari ulit yung maling paggamit ng confidential fund ng kahit anong sangay ng ating pamahalaan. At kung sino man yung makita na may pagkakamali, ay kailangan managot sa batas. Kahit na ito kasing taas ng opisina ng Vice Presidente, yung mga disbursement officers, kung ito man kahit sino man ang pwedeng tamaan, so kailangan may managot dito sa maling paggamit ng confidential fund ng OVP at saka ng DepEd. Saka hindi kasi porket vice presidente ka, aasta ka ng presidente. Ano po kasi sa lagay ni Sara, ang tingin niya kasi sa sarili niya, mga kababayan, siya ay, porket siya ang isa sa may pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno, pakiramdam niyang kapantay niya ang presidente at wala pong nakakataas sa kanya. Kaya nga kapag tinatanong siya ng mga taga-kamara at ng mga mabababa sa kanya, mga kababayan, dinededma niya at hindi niya sinasagot at iniiwasan niya yung mga tanong kasi nga ang tingin niya sa kanyang sarili, kasing kapantay niya ang presidente, mga kababayan, at wala siyang kinikilala na nakakataas sa kanya. So tama lang ito, mga kababayan, na mas maganda lahat malapatan ng kanilang mga panukalang batas, lahat tamaan, mapabise presidente ka man, mga kababayan, or kahit na sino pa, para pantay-pantay. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Saka yung may mga naiwan pa po na mga issues. Sabi ko nga po, pag in aid of legislation, very dynamic po ang trabaho namin. Kumbaga, walang tuldok. Depende po sa mga uusbong pa na issues. Pero meron pa po yung mga hindi natin na talakay po sa issues ng satellite offices, saka yung sa laptops nga po na matagal po nakaimbak sa mga warehouse. To add lang po. So ngayon, mga kababayan, yan yung komento dito ng ating mga kongresista. So ngayon, punta naman po tayo sa sagot
ni Congressman Ortega, mga kababayan, dun sa naging pahayag ng ating Vice Presidente. Patungkol, mga kababayan, dun po sa impeachment, di ba sinabi nga ni Sara, nakahanda siya dun sa kanyang impeachment, mga kababayan, kasi nga may mga abogado po siya na naka-assign. Kaso nga lang ang problema, para sumagot, kaso nga lang ang problema, mga kababayan, ang sabi dito ni Congressman Ortega, sasagot ng maayos, good luck. Ito ang naging komento nila Union First District Representative Francisco Paulo Ortega sa press conference ng House of Representatives ngayong Lunes, Disyembre 16 tungkol sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na isang tsansa ang impeachment para makapagpaliwanag ito. Para sa akin kasi, kung merong impeachment complaint, that will be a way or a venue na maayos kong masasagot kung anuman ang mga accusation sa akin. Sabi ni Vice Presidente Sara Duterte, mga kababayan. Sabi pa dito, mga kababayan, it is an inconvenience. But otherwise, sa tingin ko naman, okay ito kasi nakakasagot ng maayos sa accusation. Dagdag nito, naniniwala naman si Zambales First District Representative Jefferson J. Kunghun na isang lip services na naman ito ni Duterte dahil marami nang binibigay na pagkakataon dito para makapagpaliwanag, ngunit hindi ito dumadalo sa mga nagdaang hearing. Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan, tuwing may imposible, alam niyo yung imposible, imposibleng dapat na mangyayari para malitis itong si Sara, doon pumapasok itong si Sara para makapagsalita, na kung saan sinasabi niya, yun yung pinaka-perfect timing ang mapag-usapan yung impeachment about sa kanya at doon siya magpapaliwanag. Pero ang tanong, mga kababayan, wala pa naman po kasi talaga na mas napapag-usapan ng mas malalim about impeachment. Gaya nga ng sabi ni Sir Ronald Llamas, mga kababayan, pag hindi ito naumpisahan ngayong linggo, wala na ito. Baka, mga kababayan, sa susunod na taon na po yan. Kaya malakas ang loob ng ating Vice Presidente na sabihin na kapag dumating na yung impeachment, mga kababayan, laban sa kanya, doon siya mas makakasagot ng maayos at nakapaghanda na siya kasi may mga abogado na. Pero ang tanong, mga kababayan, napakarami na kasi ng mga pagkakataon na ibinigay sa kanya para makapagpaliwanag. Hindi naman siya uma-attend. Parang ganito lang yan, pagka malayo pa, malakas ang loob na sabihin ng ating Vice Presidente na kaya niyang harapin yon. Pero kapag naandyan na, mga kababayan, magpapadala ng liham, magpapadala ng abogado, at hindi dadalo at hindi sisipot. Katulad nung ginagawa ngayon ng ating Vice Presidente sa patawag sa kanya ng NBI. Diba, sinasabi niya dadalo. Pero pag naandyan na yung araw na kung kailangan siya, na kung kailan dapat siyang dumalo, hindi naman siya dumadalo. So parang ang nangyayari dito, mga kababayan, malakas lang yung loob ng ating Vice Presidente kapag wala pa. Pero kapag naandyan na, hindi na po niya kayang harapin. Yan po, mga kababayan, ang katotohanan dyan. Kaya nga sabi dito ni Congressman Ortega, tama naman po siya. Pero ang problema, pag wala pong impeachment, saan na naman po siya sasagot? So siguro, mas maganda po na gawa na lang, hindi po salita, pahayag nila Union First District Francisco Paulo Ortega. Kasi nga, mga kababayan, ang nangyayari, puro salita na lang yung ating Vice Presidente, pero kapag naandyan na, umiiwas na siya na parang isang pusit. Ganon po, mga kababayan, ang nangyayari. Kaya nga, kung tutuusin, di nyo ba napapansin yung mga vlogger, hirap na hirap ng ipagtanggol ang ating Vice Presidente? Kasi nga, mga kababayan, paano mo ba naman ipagtatanggol yung tao na alam mong nasusukol na pagka ang pinag-uusapan ay si Mary Grace Piatos, kapag ang pinag-uusapan yung confidential funds na mismong inamin ni Gina Acosta na ipinagkatiwala niya kay Colonel Chica dahil sa may basbas nitong si Sara Duterte. Paano ipapaliwanag niya yun? Mahihirapan siyang ipaliwanag yung mga ganyang klase ng bagay. Kaya yung mga vlogger niya, nahihirapan din siyang ipagtanggol.